And to date, 4 na taon pa lang si Bongbong Marcos sa panunungkulan, ang iniutang na ng kanyang administration ay 5.76 trillion pesos. In 4 years, 5.76 trillion pesos na ang inuutang ng kasalukuyang administrasyon sa loob lamang ng 4 na taon. Ano yung kanilang palusot? Ano yung kanilang justification? Ano yung kanilang paliwanag? Saan daw napupunta yung itong inutang nilang 5.76 trillion pesos? Lagi niyong mapapakinggan yung tinatawag na infrastructure financing. Infrastructure financing. Dito na uwi sa baha ng kurakot at korupsyon. Dito papasok yung totoong issue more than the impeachment. Yung ghost flood control projects. Yung substandard flood mitigation projects. Dito papasok yan, itong ganito kalaking utang na ang justification ay yung infrastructure financing. Hindi naman natin naramdaman ito. Over the weekend, last week, nag-uulan, may bagyo. Ang dami na namang lugar ang lubog sa baha. Ito yung dapat ninyong paulit-ulit na isipin. And I will provide you with certain details. According to PCIJ, para objective tayo, hindi according to me. According to PCIJ, ang flood control funds from 2022 to 2025 ng Marcos Jr. administration ay 556 billion pesos. Dagdag pa dito yung unprogrammed appropriation na ibinigay sa DPWH again for flood control for the year 2023-2024 according to GMA News ay 141 billion. At according to Inquirer, kanila na yung Inquirer yung unprogrammed appropriation released to DPWH for all other infrastructure projects year 2023 to 2024 ay nagkakahalagang 214.4 billion pesos. Ito yung kanilang justification, yung infrastructure financing na wala naman tayong nakikitang infrastruktura. Kung meron man, substandard. At karamihan ay ghost flood control infrastructure projects. Lubog tayo sa utang, wala tayong maramdaman na infrastructure project based on the justification na infrastructure financing. Delikado. Ngayon, nasa ibabaw na tayo nung prudential threshold na 60%. At pag hindi natin nakamit ang target growth for the year na at least 3.5 to 4.5% GDP, mahihirapan tayong makapagbayad ng ating utang. Sabi ng isang kilalang ekonomista, yung Ginoong Bernardo Villegas, sa kanyang pagtaya, ang growth lamang ng ating bansa sa ngayon, hanggang matapos ang fourth quarter, ay 2.3 to 2.5%. Napakababa nun. Napakababa nun. Ano ngayon ang implikasyon pag yun lang ang ating GDP growth? Problema yan. Ibig sabihin yan, lalagpas pa tayo doon sa 65% na debt to GDP. Maaari ito maging 66 or 67%. At pagka ito'y nangyari, paano mo babayaran yung magiging tinatayang 19 trillion pesos na national debt by the end of the year? Di pa naman tapos yung taon eh. Itong 18.55 trillion, end of May ito. Hindi pa kasama yung figure ng June. Sigurado na dagdagan ito. Pag nagpatuloy na bumagsak ang halaga ng piso, lalaki lalo ito. At tinataya by end of this year, ang ating national debt ay nasa 19.6 trillion na. Tanong, ano ang mas halaga? Ano ang mas mahalaga? Pagtuunan ng administrasyon ang problemang ito o ipagpatuloy ang kabulaanang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? The election is just less than 2 years away.
Bakit hindi na lang antayin yung halalan? Magkakaroon naman ng halalan. Bakit kinakailangang gastusan ang napakagarbong impeachment court at impeachment trial dito sa kabulaan ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Pag tayo nahirapang magbayad, as I have said, as pointed out, yung bankero nating kasama kanina, si Vic Vasco, this will trigger several critical alarms across the financial system. Ano-ano yan? Papasok na yung tinatawag natin na domestic stagflation alarm. Domestic stagflation alarm. So it will trigger ano-ano yung mga several alarms across the financial system. Number one, domestic stagflation alarm. Ibig sabihin, mataas na presyo ng lahat ng pangunahing bilihin. Pagkain, bigas, kuryente, pamasahe, mag-petition niya ng pagtaas, produktong petrolyo, internet, lahat tataas. Plus, mababa o bagsak na ekonomiya. Yan yung recipe for a domestic stagflation para ma-trigger mo yung domestic stagflation alarm. Alam ng mga bankero kagaya ni Vic Vasco because they deal with people every day. Yung nangungutang, yung magbabayad ng utang, yung hirap makabayad ng utang, yung hindi makabayad ng utang. They deal with all sorts of people. And they're not happy. Why? Ibig sabihin, hindi umuusad ang ating ekonomiya. Pangalawa, magkakaroon tayo ng investment flight o capital flight. Yung mga mamumuhunan, aalis na lang. Bakit? Again, babalik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Magkakaroon ng political risk premium. At kahit magkaroon ng higher political risk premium, kung ang tingin naman nila, outlook nila madilim na, di rin naman ako mababayaran, lilipat na lang ako sa bansa kung saan yung aking ipapasok na investment, more or less, maganda ang return o maganda yung magiging balik ng aking puhunan. And yung pangatlo, doon sa critical alarms, yung revenue cannibalization. Ano yung revenue cannibalization? Yung revenue cannibalization, punta tayo sa budget. Taon-taon naman kinakailangan na natin yung debt servicing, whether external or foreign or domestic debt servicing. We really have to honor our debts. Parang personal na utang yan. Nangutang ka sa Bombay, nangutang ka sa kamag-anak mo, nangutang ka sa paluwagan, nangutang ka sa kooperatiba, you have to service your debt. Ibig sabihin, pasimplihin lang natin na kailangan mong bayaran ang iyong pagkakautang. Kailangan mong bayaran. Ganun din ang Pilipinas. At para mabayaran mo yan, magkakaroon ngayon ng revenue cannibalization. Meaning, yung dapat sana for fundamental social services, yung health, yung education, yung infrastructure, imbis na maglagak tayo ng pera dyan, malaking halaga, hahatakin paalis or palabas sa mga aspetong yan. Saan mo ilalagay? Pambayad sa ating interes. Kung hindi man natin mabayaran yung ating principal na pagkakautang, kailangan mong bayaran yung ating interest. So yan yung dahilan kung bakit meron tayong fallen economy.